Hi guys! Andito kami ngayon sa simbahan ng San Diego de Alcala Poblacion. At dahil malapit na ang kapistahan, alamin natin yung ibang kaganapan noong mahigit na 4 na dekadang taon ang nakalipas. Let's go! Magandang buhay, Gumakenyos! Tara, sunod na tayo! Samahan niyo kaming tuklasin ang kasaysayan ng San Diego de Alcala Park. Harap na! Alam niyo ba, ang San Diego de Alcala Park ay matatagpuan sa Barangay Villabota, Bukaque, na kung saan ito ay malapit sa Salome Port na pangunahing sasakyan ng Pandagat. At ito ay unang bahagi ng Villabota kung saan galing ka ng bayan ng Bukaque. Ikaw ba, partner? Alam mo ba kung kailan ito tinayo? Alam niyo ba, ang San Diego de Alcala Park ay may katandaan na may higit 4 na dekada nang nakatayo. To be exact, itinayo ito noong 1982 at sa pagdaan ng maraming taon, marami ng pagbabago dito sa lugar. Ilan sa mga dahilan kung bakit ito napiling itayo ang San Diego de Alcala Park ay dahil malapit ito sa Salome Port na kung saan ito ang pangunahing daungan ng mga sasakyang pandagat dito sa bayan ng Gumaca. At isa pa, ito ay halos katabi ng Maharlika Highway o yung National Highway upang maging mas accessible ito sa publiko at para mapansin ng mga dumaraang biyahero. Bilang ito ay sumisimbolo sa pagkakatatag ng bayan ng Gumaca bilang isang Kristiyanong bayan. Noong ito ay tinayo, 4 na dekadang taon ang nakalipas. Ang Gumaca noon ay nasa ilalim ng pamamahala ng dating punong bayan, Roberto T. Yap Jaco. Ay Ella, kung ito pala ay tinayo noong 1582, bakit mukhang bago at buong-buo pa ang struktura ng lugar na ito? Kasi noong 2019, muli itong isinaayos sa pangunguna ng dating Congresswoman Dr. Helen Tan, katuwang ang dating punong bayan, Erwin P. Caralitan, at pangalawang punong bayan, Elcher P. Calarico. Dahilan nga kung bakit ito itinayo ay upang ipagdiwang ang ika-4 na daang taon ng pagiging Kristiyano ng bayan ng Gumaca, na kung saan taong 1582 ay unang ipinakilala ni Fray San Diego de Oropesa ang nasabing linggo. At kasabay na rin ito ay ang pagpapakilala ng San Diego de Alcala bilang unang santo patron ng bayan ng Gumaca. Dahil nga malaki ang bilang ng populasyon sa bayan ng Gumaca, kung kaya naman malaki ang bahagi nito ay mga Roman Catholic. Kung kaya dahil nga dito ang San Diego de Alcala Park ay hindi lamang basta poong pasyalan, kundi ito din ay isang sagradong lugar para sa kanila. Kung ating pagmamasdan, matatanaw sa park na ito at ang iba't ibang uri ng landscape. Una ay ang coastal landscape, dahil ang Barangay Villabota ay napapaligiran ng tubig dagat. At ang tawag nga pala sa tubig dagat na ito ay Lamon Bay. Pangalawa ay mountain landscape, dahil bukod sa napapaligiran ng mga bundok, ang San Diego de Alcala Park, ang mismong pinagtatayuan nito ay isang mababang bundok. Pangatlo ay built landscape, dahil as we can see, ang San Diego de Alcala Park ay isang infrastructure o man-made structure. At isa pa sa matatanaw natin sa kabuuan ng landscape nito ay ang kalsada. At ang kalsada ay syempre isa ring infrastructure. Ang tawag sa kalsada na ito ay Maharlika Highway. Bukod sa mga nabanggit ko na iba't ibang uri ng landscape, ang San Diego de Alcala Park ay hindi lang basta isang tanawin. Ito ay may kahalagahan din. Hoy, John Ray, puro ka cellphone. Ikaw naman! Pilitin niyo ako. John Ray! Sige na! Sige na nga. Malalaman niyo lang ang kahalagahan ng lugar na ito kung tatapusin niyo ang video ito. Ganito kasi yan. Sa pangkalahatan,
masasabi natin na ang San Diego de Alcala Park ay hindi lang basta isang park or puok pasyalan, kundi isang lugar na kung saan ay sumasalamin sa mga mamamayan at sa mga mayayamang kultura na meron sila. Particular na ang kulturang pamiliyon na kung saan ay binibigyang halaga ang Kristyanismo sa pamamagitan ng pagkilala at pagpaparangal kay San Diego de Alcala bilang santo patron ng bayan. At magmula pa nga noong 1982, taon kung kailan ito natatag, hanggang sa kasalukuyan ay nananatili at mananatiling matatag ang buok pasyalang ito sapagkat may isang layuning nagbubuklod sa mga mamamayan ito, mapamayaman man o mahirap, may kapangyarihan man o wala. Ito ay ang bagay na layunin na patuloy na ibahagi ang maganda at mayamang kulturang sinasalamin ng lugar na ito upang masaksihan pa ng susunod na mga henerasyon. Ang bagay na ito ay alinsunod sa mga layunin na itinatag din ng lokal at ng iba pang international na organisasyon. Maraming salamat sa panonood! Hanggang sa muli!